You can chop finely your onion. Instead, you can use the big onion or the shallot onion also. You should have to warm or boil your oil first before you put in your onion, but I'm very scared of oil, so I just add the oil and the onion together, and then I let it boil and keep stirring until it become brown. Kapag kumukulo rin yung oil nyo, pwede nyo na rin hinaan yung apoy para hindi po yun masusunog. Kasi kapag nasusunog yung onion, pangit yung taste, para siyang mapait. Kaya dandahan para maluto, balance yung onion niya. Kasi ang gamit ko kasi is malaking onion, hindi yung shallot onion. So mas masarap yung shallot onion, yung pinakamaliliit na onion, yung tawag na shallot. You can add some salt for saltiness. You can also add some sugar if you want to be sweet. Okay, then you can start stirring, otherwise your onion will be burned. Yung hayaang masunog yung bagilid niya. Kasi pag nasusunog yun, pangit talaga yung lasa niya. Kaya bantayan yung makikita pag nagpa-fried kayo ng onion, ha. At saka, masarap siya pag ihalo mo siya sa mga kanin, sa mga vegetables, yung tapos na naluto, tapos dyan ang ibudbud mo. Ang sarap niya, no. Ayan, kapag nakikita nyo ng brown na yung iba, ayan, dandanin nyo na. Stir nyo, stir. Haluin nyo lang ng haluin yan hanggang magano. Tapos kapag ayaw mo na, tapos pag okay na sa'yo yung color, i-off mo na yung agad yung yung apoy. Tapos, ayan, i-stream mo na siya. Yan, salain mo na siya doon. Pag natagalan yan sa isang tagalan siya sa oil, talagang masusunog talaga siya kasi ang bilis niya mas masunog. Kaya bantayan yung makikita. Tsaka medyo lumayo kayo sa oil dahil sobrang init niyan. Tapos palamigin nyo yan. Kapag lumamig na siya, pwede nyo na siyang i-keep sa bottle, wag sa plastic. Kapag plastic is madali siyang mapasukan ng hangin, madali siyang lumambot. Kaya mas mati sa airtight. Sa airtight siya mismo.